Eto yung opulensya, naka ano to? Ela, simple lang naman. Naka witness protection program din to. Tingnan nyo mga pare. Tingnan nyo yung kalokohan, putang ina. Ngayon, Ang tanong ng Sandigan Bayan 3rd Division dito kay Gerard Opulensya, ngunit hindi nila makuha yung mga sagot sa kanilang mga katanungan. Kaya mismo ang korte na ang kumag-question kung paano ito natanggap bilang isang state witness. Paano nakuha ang mga commitment na ibinibigay nila kay Yusek Bernardo? Yan ang tanong ng mga maestrado kay Gerard Opulensya na siyang coordinator ni Bernardo ng pagkuha ng commitment o kickback mula sa mga district engineer. siya daw ang nag-aasikaso ng mga tawag dito, ng mga kontrata. Tao daw to ni Bernardo. Ulitin Ni natin. Bernardo ng pagkuha ng commitment o kickback mula sa mga district engineers ng National Capital Region. Ang tanging sagot nito, wala siyang personal knowledge dito. Oh, yun. Puntang ito. Puntang huli, walang personal knowledge. Ito ang pinag-uusapan dito, Bulacan. Bigla pumapasok na yung NCR. Irrelevant eh. Ang usapan dito, yung sa Bulacan lang. Unang-una, bakit nakapasok to sa Witness Protection Program na siya yung kumukuha ng kickback? Dapat hindi eh. Nakakainis kayo Pinapasok nyo lahat basta hindi mapangalanan yung dapat pangalanan. Ang ilan sa nabanggit nito ay noong February at March 2025 kung saan tinatawagan niya ang mga district engineer at sasabihin kung ano ang oras at petsa at kung kailan ibabagsak ang mga pera sa Diamond Hotel. Ngunit hindi niya umano alam kung saan ang gagaling ang mga pera. Pero duda niya ay mula ito sa mga kontraktor. Hindi nito maikwento kung paano inihahanda ang mga pera. Hindi rin niya kilala ang mga kontraktor at mga proponent. Ayun at lang. ang sumusunod lamang sa utos ni Bernardo. Sumusunod sa utos ni Bernardo. Si Bernardo talagang may pakanaan itong lahat nanto. Wag na tayo mag-anuhan. Huwag nyo nang paikot-ikutin, okay? Si Bernardo ang may pakanaan yan. Siya daw kumukuha ng kickback. Diba? Siya daw kumukuha ng kickback na tao ni Bernardo. Pero wala siyang alam. Wala ring alam sa umano'y ugnayan ni Bernardo at Revilla dahil hindi niya anya jurisdiksyon ang mga proyekto sa Bulacan. Hindi rin maturo ang kaugnayan ni Senator Bong Revilla at saka nito ni Bernardo. 'Di ba? Walang hiya. Hindi niya daw hawak yung Bulacan Kita nyo kung anong nangyayari sa pagsisinungaling nila. Puro kasi kasinungalingan kaya hindi na nila alam kung paano nila ilulusot to. Naumpisa na kasi nila Tsaka may pinoprotektahan